Nga pag-usapan po natin itong speech po ni Ma'am Hanilet. Grabe yung mga pasabog niya dito ha. Talaga nga namang nakakagulat, nakakaiyak. Lahat ho ng emosyon talaga namang magsasama-sama sa isang speech na ito. Alam nyo, this is the first time na narinig ng taong bayan ang isang Madam Hanilet. Diba? Ito si Madam Hanilet po, isa ho siya talaga sa napakatahimik na tao. Hindi ho yan pumapel during the presidency of Duterte, di ba? Hindi ho yan nagsalita, hindi ho yan makikitang ini-interview. Yan po'y napakatahimik na tao. Pero this time, talagang nagsalita na po siya. At maganda po yung mga revelasyon niya ho dito. Nakakagulat. Sobrang nakakagulat mga kababayan. Ako mismo, tuwang-tuwa ako nung pinanonood ko po ito dahil talaga namang buong-buo yung pagiging honest niya. Ika nga, wala ho siyang, alam mong hindi politiko. Yun yung importante din eh. Diba? Yung talagang totoong tao siya. Totoong yung kanyang damdamin ay nilalabas lang niya at talaga namang wow. Yun lang masasabi ko. Pakinggan po natin ng speech po ni Madam Hanilet. Ito po yung partner po ni Pangulong Duterte at ito ang talagang masasabi nating dito ho inilalabas ni Pangulong Duterte ang kanyang damdamin. Alam mo, ito yan for every great leaders, sabi nga nila, di ba? Merong tao sa likod niyan. Yan po yung kanyang partner, yung kanyang asawa. At for every wicked leader, meron din pong dahilan yan kung bakit bumabagsak ang isang tao. Lalo na yung mga leader. Walang iba kung hindi yung kanyang asawa. Di ba ho? Halimbawa na lang ho itong presidente natin eh. Ano masasabi nyo sa asawa niyan? Hindi, totoo po yan. Kaya nga sabi ng Biblia blessed are those na nakahanap ng isang maayos na asawa. Diyan po sinasabi pa lang po ng Biblia na talaga napaka-importante ng papel ng isang asawa sa success ng lalaki. Sa success or sa downfall ng lalaki, napakalaki po ng kontribusyon. Ika nga, kung hindi yun ang dahilan, talagang matindi yung kontribusyon. Whether maging successful o maging failure ang isang tao. And alam nyo mga kababayan, isa ho ito sa masasabi nating sikreto ni Pangulong Duterte, yung kanyang partner. Di ba ho? Nakakatuwa ho ang kanyang mga revelasyon dito. Pakinggan po natin at mag-react po tayo dito. Okay? Pasok, pasok! Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang ina ni Veronica Kitty Duterte. Para PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, kundi si Miss Hanilet Avancenia. Laban Street, PDP Laban Street. Ayan napakalinaw niyan. PDP Laban Street. Straight po. Wala nang dagdag, wala nang bawas ba? Street. Ika nga. Karsada. Gandang gabi ho sa inyong lahat. Gandang gabi. Gandang Lalo gabi na si rin. Kitty, no? Napintas nga rabi love you, ma'am. Sandali lang ha. Sandali lang. Mate. Choto mate. Ay, grabe. Doon pa lang naiyak na ako. Hindi, alam nyo, eto walang halong drama mga kababayan, pero ito yung mga bagay na grabe, wala akong masabi. Kasi alam nyo, iba po talaga pag ang, alam mo yun, asawa ang partner mo, yung ginanyan, di ba? Iba, alam ko tayo nalulungkot din po sa ating Pangulong Duterte sa pagkidnap nila. Pero kung meron man talagang sobrang nalulungkot dyan, walang iba ko hindi ang mga malalapit na kamag-anak po ni Pangulong Duterte. Siyempre, yung kanyang first family, sila BP Sara Duterte, sila Baste, at saka siyempre ito namang kanyang
partner ngayon na si Ma'am Hanelet, 'di ba? Kaya ang ano nito, naiyak ako. Parang ayoko na ituloy. Tuloy mo na, Barat Bay! Dami mo sinasabi. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. Yon, ha? 10 Duterte. na lang tayo. Ah, 10 na lang. Nasubukan na natin sila eh. Wala namang ginawa eh. ay, sorry. Sorry, ano nangyari? Sorry. Napindot ko. Invite sa akin dito. Gusto nyo makarinig ng kwento? Ay, ayan. I love you too, ma'am. Ayan. Sandali lang ha. Sandali lang. Unya lang, ha? Unya. Chotomate ko dasay. Sabi niya. Ano na? Ay, grabe. Kinilig ako doon. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. Yon. 10 na lang tayo. Oh, 10 na 10 lang. na lang. Nasubukan na natin. 10 na lang tayo, ha? Huwag nang dagdagan pa. Ang linaw na niyan, ha? Duterte na lang tayo. Nasubukan na natin yung iba. Dito, ang tindi ng banat ni Ma'am Hanelet, ha? Dito talagang mararamdaman nyo yung init ng ulo nyo sa isang tao, eh. Sila eh. Wala namang ginawa eh. Pang-aapi Ayan. lang nga, di ba? Oh, tama! Saan ba ako mag-umpisa, ma'am? Parang gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam saan mag-umpisa. So, since si... At alam mo maganda dito, hindi kasi siya public speaker. So, ano ibig sabihin nito? Talagang yung speech niya galing sa puso. Hindi niya nga alam paano siya magsisimula. Basta magkikwento na lang siya. Pastor Kibuloy nag-invite sa akin dito. Gusto niyo makarinig ng kwento? Sige nga. Sige. Alam nyo, hindi pa pinapanganak si Veronica. Veronica is 21 years old. So, nurse ako eh. Nagtapos ako ng nursing dito sa Pilipinas. Gusto ko sumubok sa Amerika. So, nagpunta ako doon. Challenge ko yung board exam, nursing licensure board exam ng nursing doon sa Amerika. Tapos, ano ba nangyari? Doon, wala akong matirahan. Doon ako pinatira nila pastor sa bahay nila. Ang ginawa ko doon, Alam mo, grabe yan. Diyan pa lang, na ako eh. Sabi ko, ganun pala talaga to si pastor, Hindi kasi hindi natin narinig yan. Hindi yan natin narinig na pinagyabang ni pastor. Hoy! Wag nga kayong Duterte supporter dyan. Ako talaga, Duterte supporter. Pinatira ko nga yung asawa ni Duterte doon sa Amerika eh. Doon sa tahanan ko. Wala tayong narinig na pagyayabang na ganun. Silent lang. Tas kita mo, ito mismo si Ma'am Hanelet po talaga ang nagsabi pa. Ako nga, pinatira na ako doon kasi wala nga akong tirahan doon. No? lang, aral ng aral. Sabi ko, kasi pag hindi ako nag-aral, hindi ko ito maipasamahal ang bayad. So, aral na ako ng aral, doon ako nag-aral. Alam mo, doon ko na-experience, alas 4 ng madaling araw, gising na sila, nagpe-praise and worship na sila. Tapos, bago matulog sa gabi, mga after dinner, ganun din, nagba-Bible reading, tapos praise and worship. So, nakita ko rin sa kanila, yung ginagawa nila sa mga lahat ng members. Ma'am at sir, ang ginagawa nila, tinuturuan nila paano maging mabuting tao. Ha? Ganun ba? Akala ko ba tinuturuan nilang mang-ape? Akala ko ba tinuturuan nilang sampalin? Kasi yan yung mga akusasyon eh. Akala ko ba tinuturuan nilang maging mag-trafficker, ganon, human trafficker, at saka maging rapist. Kasi yan ang puro akusasyon sa kay OJC eh, di ba? Lalo na kay Pastor Kibuloy. Oh, ito na mismo si Ma'am Hanelet sinasabi niya, tinuturuan maging mabuting mga tao ito mga ito. Ito mga taga kay OJC. Akala ko ba masamang tao ito mga ito? Yun ang akusasyon sa kanila eh. Paano magtrabaho, paano mag-contribute. I mean, kung meron kang talent,
i-develop yung talent mo. Grabe. Kagaya nung nandun sa yung nandun sa Hague, si Anton, saka ko lang nalaman, hindi pala yun siya reporter or newscaster. Ministro pala yun. Kaya yun nung nandun ako, sabi ko, hindi kailangan every time before. Alam mo, ako, saksi ako dyan. Oo, saksi ako dyan. Yung mga ministro nila, grabe. Bawa ko. Eto, sorry to say ako po, laki po akong elementary pa lang po ako po ay lumaki sa youth fellowship. Hindi, eto, hindi ko po minamalit yung aking mga nakaraang kinalakihang iglesia o church, ika nga. Pero eto, dito ko nakita ito. Yung pastor nila, yung mga ministro nila, maging sa Hong Kong, ay driver namin. Totoo po. Yung, ganun sa kanila, hindi yung, ako ang ministro, ako ang pastor, ako ang kataas-taasang pinuno dito sa aming lugar. Hindi ganun. Magugulat ka na lang, yung driver nila, kaya nga doon, ako ingat na ingat ako doon kasi malay mo yung katabi mo na nagsisilbi sa'yo, pastor pala, yung katabi mo, ministro pala. Alam mo yun, kasi hindi mo makikita sa itsura nila na sila po ay yung bang parabagang, oy, respetuhin nyo ako ako yung pastor na may daladalang Biblia na malalaki. Walang ganun. Mga driver po yung mga pastor nila, pinag-drive kami sa Hong Kong, kung saan man kami pumunta na pinagdadrive ka. Ganun. Before mag-start yung gathering namin, gusto ko may prayer. So sabi ko kay Anton, mahanap ka na ng kahit sino ang mag-lead. Tapos siya ang nag-lead. Na-surprise ako dun sa first month anniversary, April 11. Di ba, nandun, may maraming mga Pilipino doon. Nag-gathering, nagkukwentuhan, tapos yun na nga, bago nag-umpisa, dasal. So, yan ang ko, walang kriminal sa grupo ng KOJC. Yung. Walang kriminal dyan. Hindi, kasi alam mo, nakakagulat. Ultimo yung worship singer nila, yung kanilang pinuno sa worship team. Yan yung parang pinaka tumutugtog, kumakanta yan ng pinuno. Inakusahan. Kung ano-anong akusasyon. Nakakulong ngayon Kasama ni pastor doon sa sa mga pambabae. Hiwalay ang lalaki sa babae doon doon sa kulungan. Nandun din po. Magugulat ka. I mean, pambihira naman yan. 'Di ba? Anong klaseng akusasyon yung mga yun? Tinuturuan lahat magtrabaho. Tsaka, Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga nung birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami noon presidente pa siya noon, nung pinaka-last na birthday ni Pastor. Imbis na kumanta ng yung mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo pa mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo pakanta ng Frank Sinatra yan. Ang kinakanta niyan, puro lang Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Akala ko masama. Yung nasabi nila masamang tao. Yan ang bintang nila Wala nga kaso di ba? Walang kaso. Ano nangyari nung Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao, sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, merong ano daw yung baka ma-freeze daw yung yung bank account ko. Sabi ko, wala naman kaming business transaction nila, Pastor. Alam mo, pag pumupunta kami sa kanila, iniimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain.
Sang-ayon ako dyan. Tung pupunta pa kami sa Davao noon, yung mga Gago Siege. Alam mo, pag pupunta doon, excited ako eh. Kasi yung buffet nila, wow! Sarap talaga. Pinapakain lang nila kami, hindi nga kami pinapabayad. Kasali yung mga bodyguard doon. Sabi, Isipin mo, presidente si Pangulong Duterte niyan, ha? So, lahat ng PSG pinakakain ng walang bayad, wala lahat. Hindi ko ganun. Saka, kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, nangihiram lang ako, tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta dun sa ano ninyo? Meron kasi silang dagat doon eh. Nakapunta rin ako dyan. Ang kasarap-sarap dyan. So, sobrang sarap na laglag yung Insta360 ko. X4. Tuwan-tuwa pa ako. Kasi nagja-jet ski kami. Biglang, ganun-ganun na pala yung, yung camera ko. Tumilapon. Sobrang ganda kasi. Na-enjoy ko ng todo-todo. Ayan tuloy. Yun lang ano namin. Other than that, sabi ko wala kaming business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano. Wala din akong binibenta sa kanya. So yan ho ang ano ko kay Pastor. Tsaka, isa ho, dito ho talaga, ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Yun. Pahala lang, sabi ko nga ako, mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo ho, may tindahan ho ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk, kesa dito sa mga plastic Tupperware. Sino kaya yun? Parang meron akong alam na plastic Tupperware, ha? Mamaya tutukuin natin yan. So, mas gusto kong makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa, Pilipinas, sa Davao pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Yan. Alam mo, panalo yan. No? Sinabi daw niya kay Pangulong Duterte noon nasa Pilipinas pa si Pangulong Duterte noon. Si Pastor daw ay totoong kaibigan. Ako, I'm really, again, I'm not from KOJC. We have different kind of belief. Pero isa masasabi ko, I'm so blessed na nakakilala ko si Pastor. Ilang beses ko na po siyang nakausap, nadalaw. Iba ho. Alam mo, talagang nagulat talaga ako sa mga akusasyon sa kanya. Kasi pag nakausap mo siya at nakilala mo siya, talagang masasabi mo, ang labo naman ng mga akusasyon dito sa kanya. Ang labo talaga. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Yun. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun. Yun ang Alam mo ba na ilang beses inoferan naku, ayoko na lang magsalita. Kasi hindi ko pinaalam. Ilang beses inalok, ng executive branch at saka ng legislative branch. Ang buong SMNI, name your price. Basta ilaglag lang si Pangulong Duterte. Ganong katindi. Kung mukhang pera lang ito, kasi alam naman natin, di ba, may mga ganong akusasyon kay Pastor. Yan si Pastor, pera-pera yan. Kaya tingnan mo, yaman-yaman ng church niyan, ganyan-ganyan. Kung talagang mukhang pera lang ito si Pastor, ito'y malaya, nagsasaya, nambababae. Hindi, di ba ho, isipin nyo mabuti yan, ha? You have all the power. Imaginein mo lang yun, ha? Pumayag ka doon sa dalawang nag-alok sa'yo at sinabing, sige, ito yung presyo ko, bilyon. Di ba? Pwede na mag-retire si Pastor. Hindi niya na kailangan ituloy yung SMNI. Hindi niya na kailangan magsalita. Mamamasyal na lang yan at mambababae na lang yan. Kung yun ang kanyang talagang katauhan. Kasi yun ang binibintang sa kanya kung ano-ano ginagawa niya sa mga kababaihan, di ba? Kung ako yan. Hindi. Wag na tayo pag-usapan ako.
Mantakin mo, bigyan ka na ng milyon. Abay, bilyon-bilyon na ibibigay sa'yo. Hindi lang mga Ukrainian, Russia na makukuha mo dyan. Baka pati ayaw ka na magsalita, Pero hindi ho tumanggap. Sabi ko, Nakulong na, hindi pa rin inilaglag si Pangulong Duterte. Ganong katindi ang mama na yan. PRD noon. So, yan ho, dyan nyo na ho makita kung anong klaseng tao yung bang hindi ka lang mabuti porket ano ka yung na habang nasa baba ka pa. Makita mo yung totoong pag-uugali ng tao pagkat nandun na siya sa taas na. Nag-iiba ho ang ugali. Alam nyo ho, nung nanalo siyang presidente, grabe ang dasal ko. Sabi ko, Panginoon, help me to be humble. Kasi ayaw ko ayaw ko yung madala ko. Kaya, I stick to my old friends. Hindi ako, marami yun noon na nag-iimbita porket naging presidente na siya, si ganito, ayaw ko na lang bagitin. Diba, ayaw ko na lang bagitin, pero nag-iimbita. Hindi ho ako ganun na tao. Kaya nagtatago ako kasi ayaw kong maimbita sa kung saan-saan na ayaw kong puntahan. Ayaw kong makipagplastikan. Buti pa dito. Alam ko, totoo yung kaharap ko. Yun. Alam mo, ito isang bagay na sikreto talaga ni Pangulo. Imaginein mo kung social climber ito. Hindi, imaginein mo na lang kung si Pangulong Duterte merong partner na social climber. Mantakin mo, champagne! O, pakihawak yung champagne ko. I'm a New Yorker! Imaginein mo gano'n ang asawa ni Pangulong Duterte. Baka ang gulo ng administrasyon ni Pangulong Duterte, di ba? Hindi Simple lang din kasi yung kasama niya Yung partner niya, simple lang din. Kaya din naman, ganito na lang katindiho yung tagumpay na nakuha ni Pangulong Duterte kasi simple rin yung kasama niya. Pareho sila. Simple si Pangulong Duterte, humble din itong si Ma'am Hanelit. Buti pa to. Palakpak. Yun. Pag sinabi mo, pangit ka, Hanelit. Sasabihin nyo, di ba? Ayaw ko ng bahala na yung hindi. Ang karamihan ngayon, ma'am, nung panahon ni former president, Pareho din sila na magalang. Si Pangulong Duterte, ganyan yun Akala kasi na iba babaero si Pangulong Duterte na yung bastos, yon. Yung pagiging parang niya, lang yung pang-public appearance lang yun. Pero sa personal, pag babae kausap niya, ma'am, yung mga lalaki, sir. Ganun po si Pangulong Duterte. Kaya din yung asawa, itong partner niya, na-adapt din yun. Bantakin mo ilang beses sinabing ma'am. Tuntut. Bigla ka na lang magulang. Kaibigan ba namin to? Bakit biglang nandyan na lang, di ba? Ngayon, ma'am. Kilala ko yan. Yung ba yung mukhang mangga? Biglang naging kaibigan. Di naman yun yung kaibigan dati. Wala na sila, ma'am. Okay lang, ganun talaga. Ganun talaga. Okay lang yung wala na. Ang problema, gawaan ka pa talaga ng masama. Kagaya ng ginawa nila ngayon kay former president. Ayun. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon para sa akin parang bangungot. Kasi kidnapping talaga yun Hindi ko akalain na pwede ka palang tanggalin, ilipad ng ibang bansa na wala kang passport. Kasi nung time na yon, miski nagaling kami sa Hong Kong, yung yaya ni Kitty yan na yaya ni Mira ngayon, that means 21 years na siya sa amin. Sabi ko, kasi ilang araw ng absent, binook ko na yung flight nun pabalik ng Davao. So ibang gamit namin, dinala na niya. So, kaya nung nagtaka ako, sabi ko, nung nandun kami sa Villamor, ma'am, paikot-ikot ako. Ako ang lumalabas Natulog na lang si PRD noon kasi maaga yung flight namin. Natulog siya doon sa sofa. Nakita niyo yung litrato noon, di ba? Sa sofa siya natutulog.
Ako, labas ako dito sa exit na to, labas naman ako doon, di ako mapakali. Kasi gusto kong malaman anong mangyayari, ano ba talaga? Yan pala yung tunay na kwento na sinasabi ni Torre. Paano kayo mawawala ng passport? Galing kayo sa hangkang. Kasi nga, may mga aid po sila na pinauna na yung passport kasi nga, pinauna na yung mga ibang gamit. Okay? Pinauwi na sa Davao. So, literal na inilipad etong mga sila Pangulong Duterte, pati yung kanyang nurse at saka yung kanyang security, nang walang passport. Nakuha ninyo? So talagang hindi dumaan sa proseso. Itinakas, saka nakakita ng gano'n. Di ba pagka ikaw ay ililipad, matik yan. Maging ikaw ay akusado at ililipad, dadaan ka sa immigration para ipapakita mo pa rin yung passport mo. Ito talagang literal. Wala silang passport kasi pinauna na nila. Talagang inilipad pa rin. Wala talagang due process. So yung isang lawyer doon, tinanong ko, sabi ko, attorney, anong papeles na? Sabi niya, ma'am, ayaw ipapasok ang papeles para document yun na pirmahan niya para madala sa Supreme Court. So, tapos sabi niya, attorney, paano yan? Halika, labas tayo, kunin natin. Tapos sabi niya sa akin, may nagawa ng paraan. Nagawa ng paraan. Meron daw kaya pala matagal, kasi ang kapal, ganito kakapal. Hindi ako mapakali, tulog kasi siya Ikot ako dito, nagtaka ako, bakit may eroplanong maingay sa labas? Na umaandar, hanggang umaga yun, magmula pagdating namin doon, hanggang gabi na yun. So, yun, nung napuslit ko, yung napirmahan na yung document, di ba kita nyo nang nangyari? From paglabas namin, di ba kitang, wala namang, sino ang hindi nakakita nun? Sino ang hindi nakakita? Lahat, di ba? Napanood nyo lahat, di ba? Di ba? Nasa social media lahat. Di ba? Alam ng lahat, di ba? Alam ng lahat. Siguro gago lang yung walang nakaalam ng noon, di ba? O nagtatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan. So, yun, alam nyo, ma'am, paikot-ikot ako noon. Ang anak ko sinasabi na sa akin, ma, lunch na, kumain ka muna. Hindi ko kaya lununin, ma'am. Hindi ko kaya lununin. Kasi natakot na ako dun sa nangyari kila pastor. Alam ko anong gagawin. So tumatakbo na yung isip ko. Hindi ako mapakali. Labas ako. Tinawag ko yung isang kasama namin na retired, retired policeman yata yun siya. Halika, samahan mo ako nung nandun na yung document. Mga past 2:30. Sumakay kami dun sa sasakyan. Kailangan ilabas ko yung document. Inabot ko kila Senator Bongo para madala sa Supreme Court. Tapos yun yung nakita nyo sa video na sinasabi ko, notary lang. Di ba? Yun. Kasi ayaw na nila, sumakay si Senator Bong, ayaw na nila papasukin yung sasakyan. So kaya yun, bumalik ako doon sa loob, hanggang gabi na, pinapakuusapan namin, sabi ko, di ba, narinig nyo, miski awa na lang, 80 years old. Di ba, miski awa. Wag na yung pagmamahal, awa na lang. Hindi nyo na nirespeto Miski awa na lang, sabi ko ganon. Doon sa yung lalaking, mukhang, ewan ko. Sabi ko, miski awa na lang. So, walang nangyari, di ba? Hanggang kinuha siya. Tapos, kasi pinapalibutan nila kami Hindi makakilos. Hanggang ganyan lang yung hindi ka makaganyan, kasi nandyan sila dikit na dikit Hindi ka makasipa. Nung nakita niya na naharas na kami ni Kitty, kasi ginagano na nila, hiniwalay na nila si Veronica sa akin Kaya sabi ko, balik niyo yung anak ko. Sabi ko ganon, di ba?
pati ako nakita niya, gumanyan na si former president. Gusto niya magpaposas. Sabi ko, wag, masakit yan. Sabi ko, wag. Wala na, nagkusa na lang siya. Kumusa na lang siya pumunta doon. Kaya, sigaw na lang ako, bong, bong. Sabi yung lawyer, yung mga lawyers, para samahan. Kasi pinipigilan kami eh. Wala na talaga akong magawa. Kaya ayun, nung time na bago pa lang, di ba, bago pa lang kami bumaba ng eroplano, gusto niya na kami pauwiin. Kasi ayaw niya makita ng anak ko ni Kitty. Pero sad to say, nakita niya talaga. So yun, natangay na siya. Biruin mo, ilang oras kami doon? 10 oras ba kami? 10 oras kami, di ba? Tapos, may isang paek-ek. Yun! Patay tayo dyan! 10 oras kami doon. May dapat ginawa ka. Si Paek-ek! Si Paek-ek. Sino kaya yung Paek-ek na yan? Sige nga, kung alam niyo yung tinutukoy na Paek-ek, pakilagay nga dyan sa baba. 10 oras kami doon. Etong si Paek-ek hindi dumating. Na meron naman siya magagawa. Yan yung sinasabi ko noon eh. Diba? Yan yung sinasabi ko noon. Bakit hindi? Sa tingin nyo ba, kung lumusob si Paek-ek, pipigilan siya ng mga pulis doon? Baka batukan niya yung mga pulis doon. Kung gusto niya, baka nga si Tori kalad ka rin niya pa eh. Sa tingin nyo kakalad ka rin ni Tori si Paek-ek? Gusto niya ba malintikan doon sa kapatid? Pero hindi niya ginawa. Gagawin niya pagkatapos na, tapos na ang lahat. Asan pa yung Paek-ek mo? Inang niya, no? Di ba? May dapat nagawa ka. Alam mo yung anak ayaw papasukin. Right? Yun ang anak eh. Wala na. Hindi na miski hindi lawyer. May hand ka dun eh. Kasi related sa iyo yung nakaupo. Yun! Di ba? Ayaw na lang niyang pangalanan eh. Pero kapatid mo yung nakaupo, Paek-ek. Pero wala ka ginawa. Maraming lumipas na maraming abuses. So, doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon eh. Alam ko yun eh. Oh. Diba? Gets nyo? Ang ganda ng ni Madam dito. Sapul talaga eh. Ito yun eh. Diba? Ang tagal na nang-aabuso ng iyong kapatid. Wala kang ginagawa. Puro ka pa ek-ek. Doon na nga lang sa KOJC, tameme ka eh. Tameme ka. Tas ito, porket kampanya na, porket nandun ka na sa bingit ng pagkatalo, tsaka ka ngayon nagdadaldal. Tsaka ka nagpapaek-ek. Kaya tanga na lang talaga ang boboto dyan. Tanga kayo talaga. Nabudol na kayo, uulitin nyo pa. Ano to? Araw-araw na lang ang tanga? Nakakabuisit eh. Isaksak nyo sa mga ngala-ngala nyo yan. Ang tagal na eh. Inantay nyo pang mawalas. Eto nga eh. Siguro, kung hindi eleksyon ngayon, walang gagawin yan. Kahit makulong pa si Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, she is fighting for Duterte? No! She is fighting for her career. She is fighting for her political survival. Putak. Ang bobo nyo, kung hindi nyo ma-realize yan, ang tanga-tanga ninyo. Sabi ko sa inyo, hindi niya pinagtatanggol si Duterte. Walang pakialam yan. Ang pakialam lang yan, ay siya'y manalo this election. Sumadsad na siya eh. Mula sa pasok siya, bumaba siya ng todo-todo. Kaya kailangan niyang may gawin. Pag hindi sumaksak sa kukote niyo yan, tangina niyo, bobo niyo talaga.
Bobo nyo. Alam nila doon, nagbungkal na sila ng property doon na hindi kanila. Pero walang ginawa. Ngayon, magpa-ek-ek ka. Oh. Ek. Ngayong magpa-ek ka. Di ba? Ano masasabi nyo ngayon? Ano? Sagot! Ang putang. So, yun ang ano ko. Kasi ang bilin talaga sa akin ni Presidente, sa amin, sabi niya, 10, Duterte. Bilin ni Duterte ito, malinaw na malinaw. Ayan na, asawa niya na nagsasalita. Ngayon, kung meron pa rin kayong putang inang strategy, kupal kayo. Isa't kalhating kupal kayo. Kung hanggang ngayon, strategy pa rin ang sinasabi ninyo. Ayan na nga eh. As in literal nang sinasabi, sabi ni Duterte, Duterten lang, Duterten lang. Indot. Duterte talaga. So wag niyo hong kalimutan. Maawa kayo Sa mga nagsasabi, bakit nag-endorse ng dalawa si Pangulong Duterte kung talagang Duterte lang? Kasi nga po, gusto niyang kontrahin yung isa. Para yung mga supporter, hindi pumunta dun sa isa. Kaya niya inilagay itong dalawa. Para, ito akin. Ito akin, wag niyo na yan. Bakit ganon? Kasi yung dalawa, malayo naman sila sa survey. Hindi talaga sila makakaakyat. In other words, hindi po sila makakasagabal dun sa Duterte. Nakikita niyo yung tunay na strategy ni Pangulong Duterte? Yun ang tunay na strategy. Ayaw niya yun. Para hindi makapasok yun, kumuha siya ng dalawa para yung mga Duterte supporter sa kanya makinig. Kung hindi nyo maintindihan yan, tangina nyo, bobo nyo. Yun ang masasabi ko sa inyo. Ayaw niya yan. Hindi na nga kayo nakinig noong 2022, hindi na naman kayo makikinig ngayon. Anong kabubuhan yan? Mga Duterte supporter. Kayong mga Duterte supporter na nagpabudol noong 2022, kung hindi pa rin kayo makikinig ngayon, tangina, saksak nyo sa baga nyo yung pagiging Duterte supporter nyo. Hindi kayo nakikinig kay Pangulong Duterte. Kaya hindi kayo lehitimong Duterte supporter. Hindi kayo lehitimo. Walang problema kung nabudol kayo noong 2022 eh. Pero this time, you listen to PRRD. Aminado na nga kayo nabudol kayo noon. Uulitin nyo pa ngayon. Anong katangahan yan? Ang bobo naman sobra. susunod na henerasyon. Ginagalit nyo ako eh. Ito, tirik na yung mata ko. Kung ang former president nga kaya nilang gawin ito, wala na eh. Ultimo tayo, wala tayo eh. Ako, contributor ako ng SSA, ng PhilHealth, wala na, di ba? Wala na eh. Parang walang ibang tao dito sa Pilipinas, sila lang. Parang ang buhay mo at buhay ko, buhay na anak mo, baliwala. Di ba? So, kailan tayo kikilos, di ba? Parang sabi ko nga kanina dun sa kasama ko sa loob, hindi kaya mas mabuti pa sa China, si communist, pwede magsalita. Ngayon, magsalita ka lang, kung ano-anong gagawin sa inyo, ang mga vlogger, anong ginagawa? Ngayon, ayan ha. Alam nyo ba na hindi lang ako ang pinatawag ng NBI? Ang dami pa po mga ibang vlogger na pinatawag at puro Duterte supporter. Pambira, oo. Ako, naintindihan ko, napag-utusan na naman siguro ito mga ito ni sino pa ba? Sino ba ang pinuno nila? Di ba? Ay nako, maniwala kayo. Di ba? Social media, yan ang free, yan ang binigay sa atin. Hindi mo kailangan magbayad sa isang mainstream media para makapagsalita sa social media. Ngayon, pinagbabawal nila yan. Baka sa sunod, paghinga ninyo, bawal na. Nako, patay tayo dyan. Ang isang kinakasakit ko talaga ng loob, ma'am, tsaka sir. Kasi nung isang araw,
ano yun, may calls kami Tuesdays at Fridays. Ito, iyak naman ako kasi tuwing kwento ko nito, may iyak ako eh. Yung calls, ako tinawagan ni former president. Tinawagan ako ni PRD. Sabi ko, oh, kumusta ka? Kinokontrol ko yung ano ko kasi ayaw niya yung may iyak eh. Alam niya ako iyakin. Sabi ko, kumusta ka? Usap-usap. Ay, si ano pala, ganito, lahat, kwento-kwento ko. Ay, si Kitty nag-text, sabi niya, sinabihan ba naman ako ni Kitty na, Ma, may importante ka bang sabihin kay Dada? Kasi kung wala, ako na lang daw. Siya na lang daw. Ang sabi ng tatay niya sa akin, sabi niya na, sabihan mo na lang si Kitty, na kasi napagka siya ang kausap ko, emotional ako. Ganon, ayaw niya. So, Grabe, ako, no? Naiiyak ako dito. Kasi tama nga naman, kahit anong tikas mo, kahit anong lakas mo, kahit anong tapang mo sa buhay, lalaki ko eh. Alam ko yan eh. Pero although wala akong anak ha. Pero pag anak mo na yung makikita mong malungkot, iiyak, walang matapang na tatay na hindi iiyak. Alam ko yan. Bakit po? Siyempre, alam mo kami, ang Cristobal, di ba? Alam nyo naman yan. Si Coach Oli. At yung tatay ko, mga matitigas yan. Abogado tatay ko, di ba? As in, mga matitigas yan. Pero pagka nakikita ng tatay ko na ako po ay nalulungkot, di ba? Na minsan nawawala ng loob, nakikita ko sa kanya at nararamdaman ko sa kanya na siya rin ay nalulungkot. Alam mo yun? Kasi tatay eh. You know why? Because it's the same way with our Father in Heaven. Akala kasi natin, minsan meron tayong perspective na ang Diyos ay sadista. Para bagang tuwan-tuwa ang Diyos pag nagsasaper tayo. Hindi ho. Ang Panginoon po ay nalulungkot pag tayo ho'y dumadaan sa matinding pagbagsak sa buhay. Hindi niya po tayo tinatawanan. Yung anak ko nagkamali kasi ayaw makinig sa akin eh. Ayan, tingnan mo, nasira pamilya mo. O di ba? Ayaw mo makinig. Hindi ganoon ang tatay natin sa langit. Pag tayo nasira dahil sa ating kasalanan o dahil sa ating kasamaan, tayo ay bumagsak. Nalulungkot po ang ating Diyos Ama. Ganyan po kasi ang father and son relationship eh. Di ba ho? Kasi kaya malambot eh. Malambot. Kaya nga di ba ang Panginoong Yesus, remember the shortest verse in the scripture na Jesus wept? Bakit siya umiyak? Umiyak ba siya dahil namatay yung kaibigan niya? Hindi. Bakit? Bubuhayin naman niya yun eh. Alam niyang bubuhayin niya yun. Ba't pa siya umiyak? Ano yun? Pakitang tao? Hindi. Umiyak siya kasi naramdaman niya yung pighati ng mga kamag-anak ni Lazarus. He wept because yung mga nagmamahal kay Lazarus ay nagdadalamhati kasi namatay nga na hindi naman nila alam na kayang buhayin ng Panginoon. Ganun ho ang ating Diyos. Ganun ho ang isang ama. Kaya ito si Pangulong Duterte sabi niya, wag na lang kausapin si Kitty. Kasi siyempre, sigurado ko, pumapasok din sa puso ni Pangulong Duterte yung depression and sadness. Di ba? So tinatapangan na lang niya para kasi, alam naman, ma-depress ka, malungkot ka. Imaginein mo ha, ikaw yung tao, ikaw yung presidente na ibinigay mo ang lahat-lahat. Sabi nga dito ni Ma'am Hanelet, 6 na taon na iginugol niya para sa bayan. Pinagpalit nga kami, pamilya, para sa bayan. Tapos, yung bayan, yung pinagsilbihan niya, yung mismong unang-unang minahal niya ay ang mga pulis at mga sundalo, yun ang unang-unang nagtraidor sa kanya. Sigurado ako nalulungkot siya. Sigurado ako nadidepress siya. Pero kailangan niyang laksan ng loob niya, tapangan yung loob niya para mag-survive. Kaya nga sabi niya, kung maaari, wag na munang ipakausap sa kanya si Kitty kasi doon siya talaga bibigay. Yeah? Pag anak mo na makita mong nalulungkot, bibigay ka talaga at bibigay ka eh. Lalo na isa kang ama na, alam mo yun? Ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko.
So, iniba ko na naman topic. Nangyari, masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung nangyari nung birthday party nila ni Mira. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag-isa lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So, ilang beses ko inulit. Sabi niya, ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko. Umiyak na ako na. Sorry talaga. Kasi ang papa mo, sabi niya, pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako na, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isa kwarto. Nak, sorry talaga, nak. Intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya 6 years di ba? Naging presidente ang papa niya. Tapos, sige akong iyak, kagulgul ako. Pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige ka na lang sulat. Ganon sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag ma. Naanuhan ako ng loob. Kasi yun na nga, tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Yun, yung klase ng tao na, alam niyo ba, sa anak ko na lang, anong ginawa nila? Doble ang sakit sa tatay at sa anak. Kasi yung kitty ko, may yan siya nagte-therapy yan siya. Ang parang security blanket niya, papa niya. So, natutulog pa yan, 20 anyos, 21 anyos, natutulog yan sa tabi ng papa niya. Grabe, no? Papa niya, magreklamo sa akin. Sabihan mo nga yung anak mo, kaya hindi man, magkaiba man sila na, pagpasok ni Kitty, hindi pa inaantok ang tatay niya, nanonood pa ng TV, sabihan niya, Dada, matulog na tayo. Patayin na lang ng tatay niya yung TV, tapos, yung aircon ang aircon ng thermostat ng papa niya, 28. Ang kay Kitty, 16. Ang lamig ko. Tapos, yung kulambo ng tatay niya, alisin niya. So, yung papa niya, reklamo sa akin. Kausapin mo nga yung anak mo. Sabihin mo dun sa kwarto niya matulog. Wala akong magawa para ako, wala lang ako. Pabingi-bingihan na lang ako. Kasi isa, gusto sa siya naman, gusto niya palipatin. Kasi naawa na din ako, hindi din makatulog. Tsaka nung nag-aaral siya sa Manila, sabihan niya ako pagka na naman siya, may moment siya, ma, kailan papuntahin mo na si Dada dito? Wala man siya trabaho. Ganun lang sabi niya kasi gusto niya magbantay sa kanya. Bakit ano pa ginagawa ni Dada dyan? Wala man siyang trabaho. Yung tatay naman niya, naawa naman ako kasi ayaw na sumakay ng eroplano. Ito yung pagkatapos ng maging presidente ni Pangulong Duterte, di ba, nag-aaral si Kitty sa Manila. Tapos, pinapupunta daw yung tatay. Alam nyo, si Pangulong Duterte, kahit nung presidente po yan, ayaw na ayaw po niya yung sumasakay ng eroplano. Kasi ang layo-layo, very uncomfortable. So, ngayon daw, kaya nga di ba lagi nasa Davao, pinapupunta ni Kitty daw sa Manila. Ano na ba? Siyempre, matanda na. So, hati ako ba? So yan ang dalawang sakit ng dibdib ko. Kay former president tsaka sa anak ko. Ayan yung ginawa ng administrasyon nito, no? Ninakawa ng ama. Itong si Kitty. Putang inan talagang administrasyon to. Hindi na masasabi ko. Demonyo talaga. Sagad sa butong kademonyohan. Demonyo talaga. Kaya nga ngayon yung anak ko, naawa ako, na hinog sa pilit.
Kita mo biglang nag-mature. Bigla talagang nag-mature. Parang overnight nag-mature siya. So, Alam mo, Kitty, eto may payo lang ako sa iyo, ha. Meron parte sa Biblia na sinabi ng Panginoong Hesus na kay Pedro, darating yung point na kailangan mong pumunta sa isang bagay na hindi mo gusto, pero dahil yun ang parang pinakapanawagan mo. Alam mo yung nangyari sa pamilya mo, hindi ho yan hindi tayo ang nagdidesisyon yan. Talagang pinahintulutan ng Panginoon yan para may purpose siya. At ang nakikita ko nga isa sa mga purpose niya, etong si Kitty. Kasi nga, di ba, minsan, ito personal ito May mga bagay na nangyari sa buhay natin na sobrang lungkot, sobrang hindi mo maintindihan bakit nangyari. Pero it will make you stronger as a person. Nangyari sa akin yan nung ako yung bata pa. Nung nalaman namin na may cancer yung aking nanay at syempre alam naman natin pag may cancer na una ka kagad na panalangin nun. Sabi ko, Lord, bakit naman? Ang bata ko pa. Ang bata ko pa para mawala ng isang ina. And ako, sabi ko nga sa inyo, mamas boy ako So sabi ko, bakit ganun? Galit na may galit ako sa Diyos. Alam mo yun, talagang lahat. But I went through it. And because of that, sobrang naging strong ako. Kasi I was weak at that time. As in weak ako dahil, alam mo yun, wala kang talagang nasa tabi ka lang ng nanay mo all throughout. Pero it make me stronger as a person. Naging strong, basta lahat ng improvements na nangyari, it's because of that instance ng changes. Sabi nga meron tayong mga crossroad sa buhay. Yung crossroad na yun, naging lumakas ako, umayos ang buhay ko. Sigurado ako, marami sa atin nakikinig ganun na nangyayari. Marami sa atin hindi natin maintindihan bakit kinuha si ganito, kinuha yung mahal mo sa buhay. May purpose ang Diyos dyan. To make you stronger. And His purpose is really for your betterment, para sa ikabubuti mo at ng iyong future. Sa tingin ko, ganyan na nangyayari sa pamilya ni Pangulong Duterte. Nakita naman po natin yung sinabi ni VP Sara Duterte na naging close sila ng kanyang tatay nung nakulong. Di ba? And ito si Kitty, ganito rin. Biglang nag-matured. Biglang, alam mo yun, and maybe, I do not know. Maybe in the future, etong si Kitty would be a good leader. Alam mo yun? Kasi it's part of training sa buhay marami. I mean, mga pagbagsak, mga kalungkutan, di ba? Yan po ay parte para ikaw ay i-mold into somebody. It's like building yung di ba, yung mga buildings, mga condominiums. Mas malalim ang hukay, mas mataas ang building, di ba? Pag mababa lang, bahay lang, maikli lang yung hukay. Pero pansinin mo, pag mas malalim, sabihin nun, mas matinding paghihirap para sa gumagawa. Kasi mas may itinatayong mataas in the future. So, ganun lang po yun. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Bakit ba? Gusto ko lang i-share. Dati yan, yung hindi niya kasi makuha sa akin, sa tatay niya, dinadaan niya dun sa tatay niya. Ganun yata pagkababae na anak, di ba? Correct. Sa tatay niya, Kaya, minsan yung si Ninong Bong niya, sinabihan na iyak dun yung iyakan kami ni Senator Bong, pagtawag na iyak. Kasi kilala niya rin Iyakan kami sa telepono. Tapos, nung tinext, lalo pa siya umiyak nung tinext siya sinabihan siya ng anak ko na, Ninong, ikaw na lang muna ang papa ko kasi wala akong sinabihan niya. Kasi nga yan, yung hindi niya nga ako ang yung disciplinarian ako So, hindi niya makuha sa akin, doon siya sa tatay niya. So, yung presidente siya,
ginawa niya lahat, 'di ba? Gusto niya maging maayos ang pamilya, walang adik sa pamilya. Kasi, ma'am, nung sa Davao, may kapitbahay kami doon. Former teacher siya ni Congressman Paulo, Congressman Pulong. Lumapit, mayor pa siya noon, lumapit. Sabi sa kanya, natatakot daw silang mag-asawa kasi adik yung anak nila. Sila ang nag-aaway pagka kunyari napagalitan, bakit mo pinagalitan? Gising sila buong gabi, adik yung anak nila eh. Takot sila gurgurin eh. Yun ang ano niya. Naalala ko nung pag-ikot namin, halos lahat nun may placard, di ba? Mayor, abyanan ko, adik. Lahat, di ba, no? Nung naalala nyo, 2016. Alam mo, ako lang talaga ang nag-refuse. Hindi ako nagpakalbo, di ba? Kasi naaway ko siya nun eh. Alam ko kasi magtatrabaho siya eh. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa pamilya niya. Basta gagawin niya yung panunumpa niya. Ganon siya na klaseng tao eh. Nanumpa siya eh. Hawak ni Kitty yung Bible. Ganon siya eh. Kaya nung araw-araw na siya umaalis, pinapakain ko siya ng sermon, nagagalit siya. Tuwing kumakain kami bago umalis, sabi ko, pag tumakbo ka, ganyan-ganyan, wala ka ng privacy, ganyan-ganyan, lahat. Ayaw ko talaga nung ano na yun, na tumakbo siya. Pero wala, nung nakita ko na, nung first na ano sa Cavite, nakita ko na yung ano ng tao eh. Tuwing mag-a-announce siya ng ano against sa mga drug addict, alam nyo ma'am, kahit saan ako ma'am, tumatayo ako bigla akong napapatalon sa kinauupuan ko. Pag sinabi niya, kayong mga kurap, mga ano, kasi iniisip ko yung anak ko ang balikan. 12 anyos nang siya nun ma'am eh. 'Di ba? Yun ang ano ko kasi siya lang yung ano eh, siya yung minor, walang posisyon sa gobyerno. So yun ang ano ko, alam ko talaga yung panunumpa niya, gagawin niya talaga. Kaya ayun, lahat ng mga may sakit, ang PGH, magkano ang budget nun? 'Di ba? Ang sabi ng doktor nun, kala nila ang 100 billion na budget is one time lang, monthly yun. Napupunta sa mga may sakit kasi alam niya yan eh. Nung mayor siya, alam niya ang pinakaunang inilalapit ng tao, mayor, na ospital, may sakit ang nanay ko, mga ganun, di ba? Wala talaga, katawan niya ng tao eh. Hindi mo maano yan. Lahat ng pamilya, pag yan ang dumating, kahit na gaano karaming ipon mo, 'di ba? Talagang mawawalan ka pag yan ng ano. Kaya nga sinabi, health is wealth. Pag nagkasakit na, wala na tayo. So yan ang ano, sabi ko nga eh, kung sino pa sabi ko, buti pa nag-ano ka, naging gago ka na lang ng presidente ka. Mas hindi pa siguro masakit, no? Sana ko, sabi ko, nag-ano ka na lang, nangurakot ka na lang, kung ano ginawa mo. Pero hindi eh. Miski na pagod siya, pinilit niya talaga. Miski na sa edad niya, pinilit niya, pinupuntahan niya. Miski na sa Marawi, alam niyang delikado na pupunta siya, lumilipad siya, papunta doon, di niyo ba yun alam? Di ba? Lahat ng ano pinipilit niya, sinagad niya talaga yung katawan niya. Nasagad talaga ang katawan na sulit talaga yung pinasweldo nyo. Sabihin ko sa inyo, sulit talaga. Correct. Kaya ngayong May, bantayan natin, ngayong eleksyon, bantayan natin ang boto natin para sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan. Sana magtino na tayo, magtanda tayo,
maglukluk tayo sa gobyerno na hindi yung pansarili lang ang gagawin, yung ang magpapa-elect lang dyan pagkatapos ng pansarili na nila ang iisipin nila. Yung totoo, sanang may puso para sa tao. Mahirap po yun eh. Si President Duterte talaga, may bintang nyo na lahat. Babaero, di ba? Pero yan, patriotism, di mo maano yan sa kanya. In fact, pwede ko sabihin pa, mas minahal pa niya kayo, ang bansa, kaysa sa amin. Kasi hindi niya inantala ang sa family. Hindi niya inantala na makidnap ba o maano ba ang pamilya. Salamat, ma'am. Salamat. Hindi niya inisip, ma'am, na yung meron pala siyang anak, meron siyang apo. Pag nag-whining siya sa kurap, wala. Pag nag-whining siya sa drug lord, wala kami sa isip. Ang iniisip niya ang pamilya ang anak ng bawat Pilipino. Na yung anak mong babae, yung anak mong lalaki, hindi drug addict. Yung anak mong babae at asawa makakauwi, makakapunta, makakagimik, makabalik sa bahay. Yun ang ano niya. Even hanggang ngayon, nung alam mo niyo ba na hindi yan siya, ayaw niya ng malamig na lugar. Sabi ko nga, sa kwarto 28 ang thermostat. Ma'am, subukan mo mag-28 na thermostat. Pero pagbaba sa eroplano, nung dinala siya ng mga animal, doon sa Hague, sinabi pa niya kay ES, wala siyang pera nun, ma'am eh. Wala siyang pera hindi na siya mahawak na pera, hindi niya na alam na magsabi na lang yan siya ng gusto niya kumain, ganun, pero hindi niya na alam. Wala na yan siyang sa pera. Sinabihan pa niya si ES, Bong, bilihan mo ng mga panlamig yung mga Kasi walang mga visa yun, ma'am. Hindi yun ready na pumunta sa malamig na lugar. Inisip pa niya ibang tao sa sarili niya. Grabe, Kaya no? yung... Iba talaga. Wala akong masabi dito kay Pangulong Duterte. Talagang siya yung masasabi mong once in a lifetime na presidente. Alam mo yun? Talagang grabe yung yung concern niya pa kahit siya po ay nilalamig. Yun yung sinasabi ni Ma'am Hanelet Kahit siya po ay madaling lamigin, ang inisip niya pa yung mga kasamahan niya na ibili ng jacket kasi kawawa naman. Instead na yung sarili yung inisip, iba pa yung inisip. Grabe, no? Ang lupit. Ewan ko ba? Ewan ko. Nabibuisit ako natatawa ako na bakit ginaganito ng gobyernong ito ang mga Duterte. Yeah? Maya-maya na lang ako, ma'am, talaga. Hindi ko talaga maya-maya na lang ako lumuluha. Sana mahinto ng luha ko. Tulungan nyo na lang ako, ma'am, sa dasal, ma'am, ha? Mga ma'am at mga sir. Salamat. So ngayong May 11, wag na kayong wag na kayong lumingon pa sa sa ibang Halika dito, ma'am, yung may karatula. Ay, yung likod yung may sa likod. Ay, yan pala. Yan. Alam mo, ma'am, ito sila kasama namin even noong 2016. Hindi yan nagbago. Totoo yan. So, yung mga taong ganyan, doon nyo tingnan. Ang karakter ang tingnan nyo. Huwag kayong mga plastic na maganda lang ang pakitungo sa inyo kasi okay, 'di ba? Nasa posisyon ka,
Doon kayo sa ito talaga sila, ma'am, hindi kami iniwanan. Totoong tao yan, mga yan. Si Bondok, kumanta yan. Pero ngayon, nandyan. Si De La Rosa. Kwento ko lang sa inyong bahagya mga kababayan. Si Jimmy Bondok ay kasama po namin. Yan po ay solido mula noong 2016. Lahat po ng rally na naandyan po yan, volunteer po yan si Jimmy Bondok. Naging vice president po yan ng PAGCOR. Pero hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya para magpasok ng entertainer sa PAGCOR. Alam niyo kung bakit? Kasi yan ang pinaka may pera dyan. Alam naman po natin, ang daming racket pagdating po ng PAGCOR sa mga entertainment. Si Jimmy Bondok, alam naman natin na may connection yan sa mga artista, sa mga singer, sa mga banda. Hindi niya ginamit yung kanyang bilang vice president na pwede niyang diktahan kasi ang lakas niya kay Pangulong Duterte tas vice president ka pa ng PAGCOR. Siya ang pinakakatiwala nung kanilang chairman dyan. And yet, hindi niya ginamit para magpasok ng mga kaibigan na banda sa loob ng PAGCOR. And I'm a witness to that. Kami po kaibigan ko matalik yan Hindi naman po kami pumasok dyan. Ang Mocha Girls, pumasok ba sa PAGCOR? Di ba? Hindi niya ako ginamit yun. Pwede niya sabihin, pare, negosyo to Pasok ko grupo nyo Alam mo na, porsyento sa'yo, Brad. Taas natin budget mo. Ako naman mag-a-approve niyan Tapos porsyentohan natin. Hindi niya ginamit yun. Kaya itong taon to, grabe ho ito. Tapos nag-uusap nga kami niyan na, hindi, bigyan ko lang kayo ng na, kaya kailangan nyo iboto ito. Antindi ng prinsipyo nito maman to. Tapos nung kami nga po yung nag-uusap, gusto niya sabi niya, tatapusin niyo yung pagiging lawyer. Sabi ko, seryoso ka ba? Kasi una-una, nagbabanda ka pa. Pangalawa, ikaw ay nasa PAGCOR pa. Tapos gusto mo pang mag-abogado, pipilitin mo pa matapos. Noong una, parang niyayaya pa nga niya ako. Sabi niya, sabay tayo. Weekends lang tayo. Kasi may mga ganong klase, yung mga weekends. Sabi niya, basta hapon naman Anyway, pati sa, sabi ko, hindi ko kaya magising. Hindi, hapon naman, sabi niya. Hanggang kaya nung, nabilib ako nung natapos niya. Sabi, seryoso itong maman to. Pag may sinabing gagawin siya, gagawin niya talaga. Talagang paninindigan niya hanggang dulo. Ang galing po. Kaya nga, alam mo, isa ito talaga sa sayang. Ika nga, pag ito hindi nyo naipanalo, pag di natin naipanalo to, sayang ho ito si Jimmy Bondok. Napaka galing po nitong mama na to. May prinsipyo na sobra pang sipag. Hanggang ngayon, nandyan. Of course, si Bongo, alam nyo ba si Senator Bongo? Siyempre, wala na siya income, ma'am. Siya ang nagpapacheck up sa kanya at saka bumibili ng gamot. Si Senator Bongo daw ang bumibili ng gamot ni Pangulong Duterte kasi wala nang income si Pangulong Duterte. Grabe, no? Hindi man lang nagnakaw. Mantakin mo naging presidente ka, ngayong retired ka na, wala ka nang pangpagamot. Di ka man lang nagnakaw ng presidente ka. Ngayon na nagbabayad ng gamot niya si Senator Bongo. Ba alam yan? Hindi niya yung pinagsasabi. Basta ang mga gamot niya nakakarating na lang sa amin. Siya ang gumagastos. Hinlo. Nasa amin na yan, ma'am, 2016. Totoong tao. Huwag kayo dun sa lumalabas lang tuwing eleksyon. Yun, sino kaya yun? Yung lumalabas lang tuwing eleksyon. Dumadaldal lang, nagpapaek-ek lang tuwing eleksyon. Na humihingi lang ng tulong natin. Boto natin. Pagkatapos, silito lipad, pagkatapos lumilipad. Naku po, patay tayo dyan. Diba? Pero hanggang ngayon, nandyan. Nakaka-frustrate kasi, ma'am. Wala naman siya nagawa Hindi nga marunong magsalita. Lambino, nandyan na yan. Senator Marcoleta, nakita ninyo. Pastor Kibuloy, kinulong man nila. Binitay nila, hindi bumaliktad, hindi nabibili ng pera. Grabe, yun Hindi nabibili ng pera. Kaya nga pag kaya ito ako
Kung meron man talagang masasabi mong pwedeng lumaban sa korupsyon, eto yun, si Pastor Kibuloy yun. Kahit anong bili mo dyan, kung hindi yan magpapabili. Ngayon nga sinubukan na ng panahon. Di ba? Mantakin mo, siya ang pinakamatinding tumulong kay Pangulong Duterte para maging presidente. Hindi kumuha ng posisyon for 6 years. Ngayon na binibili siya para lang iwanan si Pangulong Duterte, hindi pumayag. 2 beses nangyari yan. Kinulong na siya ngayon. Hindi pa rin siya bumibigay. Saan ka nakakita ng ganyan? Kaya nga ito sabi ko sa inyo, kayang mamatay nito ni Pastor Kibuloy nang hindi ho talaga tatanggap ng kahit magkano yan. Basta lang mailaban niya ang ating bayan. Walang biro. Ako, kung gusto nyo, mawala talaga ang korupsyon sa Pilipinas, ilagay nyo sa posisyon nito. Tingnan nyo ang KOJC. Tingnan nyo. Bakit ganun kaganda? Bakit kinaiinggitan? Sobrang kinaiinggitan. Kasi nga bawal ang korap po doon. Pag korap ka doon, natatanggal ka. Ganun katindi. Rodriguez, kita mo anong ginawa? Hindi niya matiis. Hindi niya kayang sabayan kang kalokohan. Doon tayo, ma'am. Hindi yung alam mo ng kalokohan, alam mo ng illegal, hindi sumasabay ka pa rin sa kanila. Ibig sabihin, walang prinsipyo. Huwag na tayo doon sa walang prinsipyo. Of course, is Ipe Salvador. Sabihin ko sa inyo, ma'am, matino na tao yan. Nandyan yan siya. Parati namin kasama. Whether sa anong panahon, hindi pa, mayor pa lang siya. Kasama na namin yan. Hindi mo kailangan bigyan, hindi mo kailangan amuin or anong gawain mo para sumama. Wala, yun talagang, ang nanaig talaga is kaibigan. Yun ang nanaig sa kanya. Of course, si Dr. Mata, taga Davao din yan. So sana ma'am, bigyan natin ng tsansa. Total, yung mga nandyan ngayon, ang tatagal na Matatagal na, masyado nang matagal. Sobra na sa institusyon. Apo na nga nila, parang sa panahon pa ng lolo ko pa yata yung iba dyan Subukan natin, ma'am. Subukan natin. So, magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino. God save the Philippines. Pagdasalo natin ang Pilipinas. Dasal ang ating sandata ngayon. Dasal ang ating kailangan. Salamat. Yan po, isa din na gusto kong iwan po sa atin mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, ito, I would really, alam ko, yung bibig ko medyo madumi. Medyo palamura. Pero isa lang po masasabi ko sa inyo, sometimes it's really, we feel helpless, hopeless, lahat na po ng less. Talagang yan ang nararamdaman natin ngayon. Helpless dahil grabe, parang wala tayong gobyernong nasasandalan ng, alam mo yung pag ikaw nadihado ka, masasandalan mo, wala. Grabe Hopeless kasi parang lahat kontrolado na nila mula sa kapulisan, sa NBI, lahat. Sa uniform personnel, mga sundalo, parang wala na tayong pag-asa. Wala nang pag-asa na mabago pa ang Pilipinas. Pero wag po. Alam nyo mga kababayan, ang pinakamatinding sandigan po dyan ay ang panalangin. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po natutulog ang Diyos kahit marami pa sa atin ang natutulog. Hindi, wala akong biro. Hindi po talaga natutulog ang Diyos. Manalangin lang tayo paulit-ulit. We ask the Lord, Lord, ano po ba ang problema sa amin? Tulungan nyo kami. Help us to understand what is really happening in our country. Change us first before we change the government. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan nagsisimula yan sa tamang pagboto. Bumoto tayo ng tama. Huwag lang natin sisihin ng gobyerno. Mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga tumatanggap ng ayuda. Okay lang, tanggapin nyo yung ayuda. Kailangan ninyo yan, kailangan natin yan. Kailangan natin kasi una-una
Pera naman natin yan eh. So tanggapin nyo lang. Pero yung iboboto nyo, kayo-kayo lang ang nakakakita niyan. Walang ibang nakakakita. Huwag ko kayong maniwala sa survey. Yan mind conditioning lang. Mismong yung survey company na napanood ko kanina, play ko na lang siguro yung bukas. Sinabi niya pwedeng magbago yan last minute. Sa katunayan, noong mga nakaraang election daw, may mga last minute na nagbago. Tama po yun. Diba? Higit sa lahat to, walang imposible sa Panginoon. Pag ang Diyos ang kumilos, may na-overdose. Ay, sorry naman. Lord, sensya na, Lord. Sorry, seryoso na eh. Hindi, pasensya na. Hindi, totoo naman. Pag ang Diyos ang kumilos, walang makakapigil dyan. Di ba?